good morning guys. Dito pala sa mga ginawa kong content video, ibinahagi ko lang sa inyong mabaguhan pa lang na nagpalahi, nag-alagang manok, ang aking kaalaman sa pagpili ng dapat nating gagamiting inahin na kuhaan na tiglahi, pati ang lalaki na ipaparis natin. Kailangan dapat talaga yung hindi nakaranas ng sakit-sakit mula pagkasisiyo na naglaki. Parang ang kanilang magiging mga anak, ang kinilabasan, ang resulta, hindi rin mga sakitin. Mas nakaminos kasi tayo sa ating ginagastos kapag ang mga gialagaan natin na mga bloodline linya sa kamanok na padamihin natin, hindi mga sakitin. Kaya pinapakita ko sa inyo sa aking mga content video ang aking mga manok na hindi nagkasakit, tulad ng mga sisiw pa lang, kinakontent ko na, pinapakita ko na sa aking video reels na i-upload ko na yan. Pati yung manok ko nga pinakamatanda, gumulang na yan sa pagpapalahi ko. Hanggang ngayon, hindi yan nagkaranas ng sakit na sipon. Kaya ang kanyang mga lahi, ang kanyang nagiging mga anak, namana sa kanyang hindi sakitin. Tapos ang ipinaris ko ring inahin, pinipili ko rin yung babae na ako mismong nagpalaki nga hindi rin sakitin. Kaya ang resulta ngayon sa nagiging mga anak sa mga palahi ko ngayon, mga hindi na mga sakitin. Hindi na tulad nung unang mga palahi ko na panay ako bili-bili ng gamot para sa sipon kasi mga sakitin. Pero ngayon na binago ko na ang aking proseso sa pagpili sa ginamit kong babaeng lalaki nga pinagparis-paris ko, nakaminos na ako ikumpara sa dati na gialagaan kong mga inhena. Ang kanilang mga anak, lalong-lalo na katulad ngayon, taglamig, tagulan, madali na magkasakit ng sipon. Huwag tayong umaasa na mayroon tayong mabili naman na gamot sa sipon. Pag may time na wala tayong pambili ng gamot, di kawawa ang ating alagang manok, sabayan pa na tayo din magkasakit ng sipon, di mapagastos na tayo. Bibili tayo para sa atin na sariling panggamot sa sipon natin, bibili naman tayo ng gamot din para sa ating alagang manok. Isipin nyo ang mga big time, mga mapirang magmamanok, pinipili nga nila ang mga bloodline din na ginagamit nilang kinuhaag lahi, pang materialis ng babaeng lalaki, pinagparis din nila nga hindi nakaranas ng sakit-sakit. Yan din ang pinipili nilang kinuhaag lahi. Tayo pa kaya na mga backyard breeders lang, dapat tayo din, marunong din tayo dapat tumingin, pumili sa bloodline sa manok din na ating alagaan na padamihin. Kasi lugi tayo kapag ang ating manok na gialagaang pinadami natin, madaling magkaroon ng sakit na sipon. Kasi ang mga manok kasing may sakitig sipon, sisiw pa lang yan, tatamaan na ng sipon yan. Kapag may isang kapatid na nagkasipon yan, sunod-sunod na yan, maghawaan na, magkasipon na yun na magkapatid na gialagaan nating mga sisiw. Parang makaminos tayo sa ating ginagastos. Piliin lang natin ang mga dugo, bloodline sa isa ka inahin o lalaki na pagparisin natin, yung naglaki silang healthy, hindi nakaranas ng sakit-sakit. Ganun din ang magiging mga anak. Hindi tayo mapagastos sa gamot-gamot lang. Imbis pambili natin ng pagkain, vitamins, mabawasan pa yan, pambili ng gamot. Doon na magsimulang tipirin na natin ang ating ibinibigay pagkain, vitamins sa ating manok, dahil binabudget na natin ang ating pang-budget, pambili ng pagkain, pambili ng vitamins, tapos iniisipan natin may nagkasakit, bibili tayo ng gamot para sa sakit sa sipon, mapagastos tayo. Mahati-hati na ngayon ang ating pang-budget lang dapat sa pagkain, vitamins. Kaya para sa inyong mabaguhan pa lang, walang mawala sa inyo kapag itry nyo lang na subaybayan nyo kung may alaga kayo ngayon, sisiw na babae o lalaki, kung alin sa kanila ang hindi magkasakit-sakit ng sipon, iyan ang gagamitin yung kuhaag lahi na padamihin nyo. Ang mga anak, siguradong sigurado ako na pagdaanan ko na ang aking ginagamit ngayon na babaeng lalaki
nga hindi nakaranas og sakit-sakit, ganon din ang kanilang mga anak. Kaya mas nakatipid ako ngayon sa aking mga gialagaang mga inahin at sa kalalaking pangpalahi ko nga hindi na mga sakitin. Madaanan nyo yung mga bagong magmamanok sa pagpapalahi nyo. Pagdaanan muna natin ang lahat na pagkamali sa pagpili, natural lang yun kung baguhan pa tayong magmamanok. Pero kung habang tumatagal tayo sa pagpalahi, pag-alaga ng manok, pag-breed, matutunan rin tayo na pumili sa tamang pagpili na makaminos tayo sa ating ginagastos. Sa umaga na ito ngayon, ito lang muna ang maibahagi ko sa inyo. Dito sa pagmamanok, kumikita tayo dito kapag ang ating gialagaang manok hindi tayo mapagastos sa pagbili-bili ng gamot para sa mga sakit-sakit na sipon. Yan lang. Thank you. Alis po. Bye.